Yung original na K-pop group. Di ba? Sina Franz Castro, sina Brosas, yung nagkaroon ng maraming backlash, di ba? Dati, si Raul Manuel, di ba? Original K-pop group yan. K-papangit ng mga miyembro yan. Lahat ng adik, pangit. Tingnan mo yung sura. Di ba? Diretsong usapan. Real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at ganda. Lahat pangit. Oo, kamukha mo. Ayos di pa na sinabi mo na rin nakabilang ka dun. Parang kinabla mo na rin yung amo mo, di ba? Beats a Jet 2 holiday. And right now, Manguhula. Kaya kong hulaan kung ano nasa loob ng bra mo. Anong laman? Boom. Year ng politikong kurakot bago matulog. Panginoon, patawarin niyo po ako. Pero wag muna ngayon. Sige nga, ibigin mo nga si Marcoleta. Tingnan ko kung matatawa ka. Mukhang may mag-iiyakan na naman ngayong lumabas na ang latest presidential survey for 2028 ng WR Numero Research. Umuna si VP Sara na may 31.4%, na sinundan sa malayong agwat ni Lainey na may 13.3% lamang. Samantala, si Supreme Leader Este Martin Romualdez ay nangungulilat na mayroon lamang 0.7%. At si Risa na may 1.4% lang kahit full effort. Parang lyrics lang sa kanta na, I did my best but my best wasn't good enough. Eto na nga mga kababayan, may nangangamoy ng 2 joints dyan sa Senado. Sino kaya yan? Ito po. At before tayo mag-reaction muna dyan mga guys, ito muna. Silipin muna natin mga guys, itong latest survey. Yan, ito, presidential survey mga guys. Tingnan nyo po. Tingnan nyo ang mga ranking. Ako po, VP Sara number 1, 31.4%. Ako, diba? Ang sunod po, ito si Robredo. Ako, Robredo, tatakbo ba ito po presidente? Ako, malabo yan, di ba? At ito naman pangatlo, ito talaga ang medyo kalaban talaga ni VP Sara, si Tolpo. Forma talaga ito ngayon. Pero, ano yan, 10% lang po kayo, Senator Tolpo. Itong number 12, tingnan nyo itong number 12 mga guys. Sino ba yan? Kilala nyo ba yan? Yan, ang number 1, na ambisyoso ng bayan. Ako po, sorry po. Ang kuha nyo lang na rating is 0.7%. Yay! Palakpakan. Meron pa rin 0.7%. So, kahit pa paano, ako, delikado pa rin yan. Baka ang 7% dyan, si ano yan, si Luistro, si Chowa, yung mga tulunggis. Baka yun ang 7%. Oh. Ayos na rin yan, panglaban niya. Pagpatuloy mo yan, ha, Romualdez. Ako, mas malaki pa po ang mga undecided. Tingnan nyo, undecided. Romualdez. Punta ka na lang doon sa undecided, Romualdez. Oh, medyo malaki pang score mo doon. Alright, patuloy tayo dito. Ng Senate Sergeant at Arms ang sumbong na may gumamit umano ng marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado. Sa incident report, pinangalanan ang pinakilalaang staff bilang si Nadia Montenegro na ngayon ay staff ni Senador Robin Padilla. Nakatutok si Mark Salazar. Simoy ng tila marijuana sa loob mismo ng gusali ng Senado? Yan ang nireport sa Senate Sergeant at Arms. Hindi lamang isa, kundi sa dalawa ng pagkakataon. Batay sa incident report ni LSO-1 Victor Patelo, itinawag sa kanya noong Hulyo ang tungkol sa malakas na amoy sa 5th floor. Nang inspeksyonin, wala raw siyang nakitang naninigarilyo. Nito namang August 12, isa ulit staff ng isang senador ang nagsumbong na may kakaibang amoy na nanggagaling sa ladies' room ng extension offices ng mga senador. Inahilin tulad nito ang amoy sa marijuana. At sabi niya, ang tanging umanong nasa area ay si Nadia Montenegro, ang dating aktres. Na si Nadia Montenegro ay staff ngayon ni Senador Robin Padilla.
Yun po mga guys, ang malaking balita, di ba? Nagulantang kahapon ang mga tao patungkol dyan sa nangangamoy sa Senado. Umabot pa daw talaga doon sa session hall. Grabe. Eto na po mga guys, pinangalanan na po ng GMA. Ito si Nadia Montenegro, dati kasamahan po ni Robin Padilla. Pero nabanggit din kanina na ang nagsumbong ay isang staff ng ibang senador. Diba? So, kasi may umugong din diyan na mga istorya na mayroong mga demolition job po dito kay Chis Escudero. Ako po, ito po ba talaga ay totoo? Kaya patuloy tayo panoorin natin. Tanungin ni Patelo si Montenegro, itinanggi niyang nanigarilyo siya sa loob ng ladies room o gumamit ng marijuana. Pero sinabi nitong meron siyang vape sa kanyang bag. Kaya baka ito raw ang pinanggalingan ng kakaibang amoy. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula kay Montenegro. Sa isang pahayag, sinabi ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. na inatasan niya ang Senate Sergeant at Arms na agad magsagawa ng investigasyon. Sa utos din ni Senate President Chis Escudero, ipinadala ng Secretary of the Senate ang incident report tungkol sa umano'y paggamit ng marijuana sa opisina ni Senator Padilla para sa kanyang kaalaman at naakmang aksyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Padilla, pero ayon sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Rudolph Philip Jurado, iniimbestigahan na nila ito at pinagpapaliwanag na rin ang nasa sangkot nilang lady staff. Yan po mga guys, no? Staff ni Robin Padilla. Naku po, Mr. Senador, kailangan niyo po kung ipaliwanag yan. So, aabangan natin anong gagawin kaya ni Senador Robin Padilla dyan kay Nadia Montenegro. Oo. Ang napuna ko lang dito, maganda ang action ng gobyerno. Sana ganun din ang action nila sa mga ibang drug issue, katulad po ng mga drug issue dito sa pamilya ni Bongbong Marcos, di ba? Sana po matulak na po yan ang mga drug test sa lahat ng mga kawani ng opisyal ng gobyerno at saka sa mga staff din ng mga opisyal, no? Staff ng mga senador, staff ng mga congressman, lahat yan dapat i-drug test, di ba? Bakit hindi yan pinapansin ni Mr. Ferdinand Marcos Jr. mga guys? Bakit kaya? Kailangan pa ba natin i-hair follicle test ito? Itong pamilya na di ba? Kung ano ang aksyon ng gobyerno niyo dito ngayon, kung ano ang response ninyo dito sa issue ni Nadia Montenegro, ganun din ang response ninyo dito sa issue ni Bangag, issue ni Lisa Marcos, di ba? Cocaine, itong mga overdose doon sa Amerika. That is very serious matter. Mas matindi yun sa kanya, galing talaga sa Mexico. Galing sa mga kartel, itong mga ginagamit ni pamilyang Bangag, di ba? Mas worst yun. Pero sana maimbestigahan lahat yan. Ha? Sana ma-explain yan lang maayos ni Senator Robin Padilla. Right? Yung iba, leader pa ng bansa, ibinibenta ang Pilipinas. This is the new normal. Ganito na talaga ang buhay natin kahit ano pang gawin natin. Lahat pangit. Oo, kamukha mo.